din namin kung wala ang pagpapakumbaba at pagpapasakop namin sa iyong banal na Espiritu, mananatiling vain effort ito at hindi kami tunay na makasasamba sa iyo. Kaya nga, Panginoon, patuloy na hinihingi namin sa iyong harapan, sa iyong trono ng biyaya na hindi nauubos, ang patuloy mong pagtuturo sa amin sa oras na ito. At ako po, bilang iyo pong mangangaral, ay itago mo po sa iyong kalwalhatian at ang aking mga salita ay tunay na kalugdan mo. Ito man ay puno ng kahinaan at kakulangan. At kung ano man, Panginoon, ang kakapusan ng aking mga pangangaral, ang dalangin ko po, Panginoon, ikaw po ang magpuno nito tungo sa layuning mong palakasin at patatagin ang iyong mga binanal. Alam namin na ikaw ang pumili, ikaw ang nag-ordina at nagtakda na ang araw na ito ay maging pamamaraan ng pagpapatatag at pagpapalakas ng iyong iglesia. And so, O Lord, we know that as you ordain public worship to be the means of building up your church and maturing it, mag-mature kami patuloy sa aming pagsamba sa iyo. At ikaw, O Diyos, ang tunay naming mabigyan ng kalwalhatian. And when Christ is glorified and He is lifted up, He will indeed call His people to Himself and feed them and nourish them. Kaya maraming salamat po. Ikaw ang madakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, makakaupo na po tayo. A blessed Lord's Day po sa ating lahat. Isa pong mapagpalang araw ng pagsamba sa ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon sapagkat tayo po ay biniyayaan ng isa sa kapatid po natin ay mag-celebrate po at magkaroon po ng pagtitipan. Kahapon si Francis at si Coraline. Patuloy po natin silang ipanalangin sa bagong yugto ng kanilang buhay. At kasama po ang ating iglesia na meron din po tayong tungkulin sa kanila upang sila ay tulungan din sa katatagan ng kanilang pagsasama. Dahil alam natin ang kanilang marriage ay picture ito ng gospel, ito ay larawan ng ebanghelyo at ito'y maganda na patutuon nila upang patuloy na maisulong ang mensaheng nagliligtas at ito ay ang pagpapasakop sa ating Panginoong Jesus na siyang tumubos sa lahat ng mga makasalanang tulad natin. So ngayong umagang ito naman, mga kapatid, atin pong titignan. Tayo muna po ay liliban sa ating series sa 1 Corinthians at atin pong titignan ngayon itong 1 Peter chapter 1 verse 1 to 13. At ito po ay may kinalaman sa usapin po ng suffering o ng kahirapan. Hayaan niyo po na magsimula po ako sa isang kaganapan noong 1588. At ito'y patungkol po sa tangkang pagsakop ng Spanish Empire sa Inglaterra. At ito po ang layunin nila ay upang i-depose si Queen Elizabeth. At ang isang dahilan ay dahil ang England ay under ng Protestant faith. And so they plan of sending 130 warships so that they can unload 50,000 soldiers upang tanggalin at i-depose si Queen Elizabeth at sirain ang Protestant faith upang itatag muli ang Roman Catholicism sa lupain ng Inglaterra. Ngunit bago po nila magawa yan, they must first face the English Navy Army. English Navy. Alam natin ang mga English o yung mga taga-England ay magaling po sila sa usapin ng digmaan sa karagatan.
At alam po ng mga Spaniard ito na mas mabibilis yung mga warship ng mga taga-Inglaterra. Ito ay mas magagaling at mas seasoned yung kanilang mga commander doon sa kanilang mga warships. Pero sa kabila po niyan, ay naniniwala yung mga Spaniards na kaya po nilang talunin yung warships ng mga taga-Inglaterra. Alam niyo po, isa daw po sa dahilan kung bakit tinuloy pa rin nila ang pagsakop o yung tinatawag na pakikidigma nila sa mga English ay dahil meron daw silang pag-asa. At ang pag-asa nila ay dahil ang Diyos ay nasa kanilang panig. Dahil tunay daw silang naglilingkod sa Diyos. And so, nung pumunta sila sa karagatan ng England, inaasahan po nila na basta na lamang hihilera yung mga bangka o mga bapor ng mga English at tatapat sa kanilang mga kanyon at ito ay lulubog na lamang. Pero alam natin, noong 1588, on that fateful day, when the Spaniards tried to conquer England, 130 Spanish ships and 50,000 Spanish soldiers perished on that fateful day because of a misplaced hope. They perished because of a misplaced hope. Sapagkat alam nating, mga kapatid, that hope and a misplaced hope is not a plan, and a misplaced hope is worthless and dangerous. At ito ang dinulot sa Espanya ng kanilang palsong pag-asa. Brothers, dito sa binasa sa atin kanina sa 1 Peter chapter 1 verse 1 to 13, Peter also emphasized about hope. The hope of believers as they battle the warships of suffering sa kanilang mga buhay. But unlike the misplaced hope of the Spaniards, Peter emphasized a well-founded, true, and living hope na matatagpuan ng bawat mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. You will notice in verse 3 sa 1 Peter chapter 1, Peter reminded the believers of their living hope. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Christ from the dead. At mapapansin po ninyo, pagdating sa verse 13, Peter also closed this section again, commanding the believers to hold fast to this living hope. Ang sabi niya ulit sa verse 13, therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Peter began with this living hope, and then he ended that section challenging the believers in Asia Minor. Sabi niya, alalahanin ninyo ang buhay ninyong pag-asa at panghawakan ninyo ito patuloy sa inyong buhay Kristiyano at pakikidigma. Alam niyo po, napakahalaga ng pag-asa na ito, lalo na sa ating paghahanda at pakikibaka sa kahirapan sa mundo. Dahil isang bagay ang alam natin, tiyak lahat ng tao ay daranas ng suffering. Whether you are a believer or you are an unbeliever. That is why one thing we must understand about suffering, suffering is not optional. Suffering was brought to mankind dahil sa kasalanan ng isang tao. At dahil sa kasalanan, hindi po galing sa Diyos ang kasalanan, alam natin. At dahil pumasok ang kasalanan sa mundo, bit-bit ng kasalanan ay ang misery o ang suffering sa lahat ng tao. And so misery came from sin.
not from God. At dahil lahat tayo ay nahulog kay Adan, tandaan natin, lahat ng tao, whether you are believer or unbeliever, you will face suffering. It is not optional. Suffering is inevitable. But you see, ang sabi dito ni Peter, this living hope that is grounded in our union with Christ. Sabi dito ni Peter that we have this hope that is due to the shed blood of Christ because He was raised from the dead. This is the living hope that we have. In fact, masasabi natin na yung suffering para sa isang Kristiyano ay sacramental pa nga. The sacrament somehow function as a sign and mark. At ang sabi dito ni Peter, even your suffering somehow functions as a mark, as a proof that you are united to Christ, that you are part of His people. And so yung suffering ng isang Kristiyano ay hindi miserable or isang misery lamang na kailangan niyang pagdaanan bunga ng kanyang kasalanan. The suffering of the believer should always be seen in his union with Christ. And it speaks and it shows how he is truly united to Christ. For whatever is true of Christ shall also be true of Him. Suffering becomes meaningful. Suffering becomes purposeful sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga ang sabi sa Acts 14:22, through many tribulations, we will enter the kingdom of God. Tribulations now becomes a means to enter the kingdom of God para sa isang mananampalataya. Sa Romans 8:17, Paul said, we must suffer with Him in order that we might share in His glory. Again, suffering becomes a means to share in the very glories of Christ. Kaya nga tandaan natin, mga kapatid, ang buhay na pag-asang ito na nakaugat sa tipang pinagtibay ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang buhay na pag-asang ito na nagbubukal sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, ang naghahanda sa Kristiyano upang matagumpay niyang harapin at may saysay niyang pagdaanan ang lahat ng anumang kahirapan sa mundo. Kaya nga sabi ni Peter doon sa dulong-dulo sa verse 13, prepare therefore your mind for action. Gird up your loins and be ready for suffering, because this will be the means and the tool and God's way so that you will enter the kingdom of heaven. At ito ang gagamitin niya upang ikaw ay tunay na iwangis at banalin ayon sa imahe ng Panginoong Hesukristo. And so tandaan po natin, ang ipinanghahanda natin sa ating mga sarili ay ang buhay na pag-asa pala na meron tayo kay Kristo Jesus as we face the sufferings of this world. Napakahalaga therefore ng buhay na pag-asang ito dahil ito yung ginagamit natin to prepare ourselves as we face suffering. Because it is not a matter of if we face it, it's a matter of when will we face suffering. Again, brothers, sa fallen world na ito, lahat, mapakristyano o hindi kristyano, ay tiyak na haharap sa kahirapan sa mundong ito. And the question is, are we prepared? Are we equipped with this living hope when we face such trials of many kinds? Because I believe suffering and being prepared for it
spells the difference between a strengthened faith or a ruined one. Ang isang tamang doktrina sa kahirapan o sa suffering at ang kahandaan dito ang nagpapakita ng kaibahan sa isang wasak na pananampalataya o sa isang pinalakas na pananampalataya. Kaya nga, hayaan nyo ngayong umagang ito, tandaan natin mga kapatid, ito ang mensahe na nais ko lang ilatag sa atin. Ang biblikal na kahandaan sa paghihirap na nakaugat sa ating buhay na pag-asa, ang kaibahan sa isang pinalakas o sa isang wasak na pananampalataya. And I pray, my brothers and sisters, that God will use this message this morning. Hindi ko alam kung kailan kayo haharap sa suffering. Maybe some of you, brothers and sisters, are already facing suffering. And some of you will face suffering soon because I believe God is gracious. Hindi po all the time yung suffering, seasonal ito, pero tiyak, haharap tayo dito. Ngunit ang dalangin ko ay sa umagang ito, makita natin kung ano ngayon ang layunin ng suffering in view of our union with Christ. Dahil may tipan na tayo sa ating Panginoong Hesukristo. And so this morning, hayaan niyo po na ibigay ko lamang yung dalawang dahilan. Kung tayo na'y nakipag-isa kay Kristo at may tipan na sa Kanya, ano na ba ngayon yung layunin ng suffering na ito sa ating buhay? Two things. In Christ, therefore, suffering burns away sin. And second, in Christ, suffering carves in the promises. Kapag tayo na ay nakipag-isa kay Kristo, ang mga suffering ngayon ay tinutupok na ang kasalanan. At kapag tayo nakipag-isa na kay Kristo, ang mga suffering na ay inuukit ang mga pangako sa ating puso. So una, tignan po natin, because we are already in Christ, and even suffering is now redeemed and should be viewed in our union with Christ. May meaning na ito, may purpose na ito, hindi lang ito basta misery na dulot ng kasalanan. First, kailangan nating makita God's purpose in suffering in the life of the believer is it burns away the dirt. Tinutupok nito ang kasalanan na sa buhay Kristiyano, sa isang Kristiyano. Sa verse 7, binasa natin kanina, ang sabi po ni Pedro dito, may dalawang paghahalintulad siya na inilatag. Una, ang pananampalataya, hinalintulad niya sa ginto, at ang apoy ay hinalintulad niya doon sa suffering. Kung titignan niyo po, ang sabi ni Pablo, pagdating sa pananampalataya, ang sabi niya ang pananampalataya ay mas higit sa ginto. Your faith more precious than gold, sabi niya. Because gold perishes. Mga kapatid, alam natin that gold can buy many things. Material at mga temporal things. Ngunit isang bagay ang hindi kayang bilhin ng ginto at ito'y walang iba kundi ang ating kaligtasan. You cannot pay your way to heaven. Faith in Christ alone gains us entry into the kingdom of heaven, into the living hope. Pananampalataya lamang ang ibinigay ng Panginoon na pamamaraan upang tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Now, we can debate whether ito ba ay galing sa atin o ito ba ay galing sa Panginoon, but we believe that even faith comes from God. But nonetheless, kailangan nating makita na ikinukumpara dito ni Pedro ang pananampalataya ay mas higit pa sa ginto dahil ito ang ginagamit ng Panginoon upang magbigay sa atin ng eternal inheritance kay Christ. At yun yung sinunod niya sa verse 4. What faith
grants us, what faith gives us, are imperishable, undefiled, guarded for us, and unfading inheritance in Christ. Ito yung contrast ng gold. The gold grants us perishable things, pero yung faith, ang sabi ni Peter dito, it grants us unfading, imperishable inheritance in Christ. Kaya nga kung titignan natin kung ang ginto na may halaga o preciousness gains temporal things, ay pinapadaan sa apoy upang maging dalisay at puro. Ang sabi dito ni Pedro, hindi ba dapat lalo ang inyong pananampalataya na mas higit pa sa ginto at hindi hamak na mas mahalaga sa ginto, ay lalong dapat padaanin yan sa apoy upang ito ay gawing dalisay. At yan ngayon yung gagawin ni Pedro na kukunin niya ngayon yung suffering at ito'y ihahalin tulad niya doon sa various kinds of fiery trials. At yan ang sinabi niya, through trials, it will be tested. Susubukin ito at dadalisayin ito ng mga pagsubok na ito. Ano ba ang ginagawa ng apoy sa ginto? Ano bang ginagawa ng suffering sa faith? Alam natin na inaalis at sinusunog ng apoy kung ano man yung mga dumi, latak, o mga dross o taing bakal na tinatawag natin na hindi puro at sumasama lamang doon sa gold. It burns away the dross. Alam niyo po na pag-alaman ko that gold is refined sa init na 2,000 degrees Fahrenheit. And to compare that, yung lava po ay ang init pala nun is nasa 1,000 degrees Fahrenheit. In fact, yung pinakamainit na planet, which is yung Venus and yung Mars, ay hindi pa po umaabot ng 1,000 degrees Fahrenheit. Pero yung pagdalisay sa ginto, doble yung init nito upang sunugin lahat ng mga impurities at upang manatili lamang na ginto at ito'y maging dalisay at puro na walang halo. In this temperature, other than gold remains. All impurities, all dross will separate from the gold or it will be consumed. Gayun din naman mga kapatid, ang mga apoy ng suffering sa Kristiyano, ito ay may layunin na sunugin at tupukin ang mga dumi ng kasalanan, ang mga latak ng materialismo, latak ng pagmamalaki, mga latak ng sensualidad sa ating mga puso, mga taing bakal ng mga palsong pag-asa at pagmamalaki natin sa Diyos. Kaya nga sa pamamagitan ng apoy ng pagsubok, tinutupok ng Diyos ang anumang bagay na humahadlang sa pagiging puro at banal natin sa harapan ng Diyos at pagiging kawangis natin ni Kristo. One of, I think, our hymns na kinakanta natin is yung Refiner's Fire. Napakaganda po nito. At ang sabi doon sa isang stanza, di ba? I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, Lord. It is through the means of God's refining fire or through the refining suffering that God is able to do it. And so mga kapatid, kung titignan natin yung suffering in light of our union with Christ, the reason Christ suffered is not only to redeem us from our sins, that is the primary reason. Ngunit kasama dito ay upang daanan din natin yung kanyang suffering at dito ay dalisayin din at sunugin ng Diyos lahat ng latak ng kasalanan sa ating mga buhay.
So suffering becomes meaningful and sanctifying for us. Hindi siya miserable. It is because God sends this perfecting gift that we are able to choose daily to be holy. Tinutulungan tayo ng ganitong mga pagsubok upang araw-araw ay piliin nating maging banal sa harapan ng Panginoon. And so, isn't this a warning against proliferating na turo ngayon na prosperity gospel? At yung mga naririnig natin na name it at claim it na klase ng mga pagtuturo na kapag ikaw ay naging Kristiyano, ay ikaw ay magiging matagumpay. Ikaw ay magkakaroon ng breakthrough lagi. Hindi ka na maghihirap. Pag naging Kristiyano ka, magiging matagumpay ka. At ang sabi pa ng pastor, kapag tapos ng 10 taon at mahirap ka pa rin, sasagasaan ka daw niya ng kotse niya. Dahil hanggang 10 taon ay mahirap ka pa rin. Maling-mali yan. Dahil kung titignan natin kung ang Panginoong Hesus mismo na walang kasalanan ay natuto ng kabanalan dahil sa pagsubok at mga paghihirap, tayo pa kayang mga lipos ng kasalanan ay lalong dapat matuto ng kabanalan sa pamamagitan ng mga paghihirap o suffering. Ang sabi ng writer ng Hebrews chapter 4, although Christ was a son, He learned obedience through the things He suffered. Si Kristo na walang kasalanan, natutunan niya ang kabanalan at pagsunod sa pamamagitan ng mga sufferings. Tayo pa kaya na puno ng kasalanan? And so mga kapatid, kailangan po nating makita that sin will remain until the second coming of Christ. And therefore, suffering will remain until the second coming of Christ. We are really triumphant in Christ. Totoo yun. Matagumpay tayo kay Kristo Jesus, pero yung ganitong uri ng triumphant Christianity na nagdi-deny ng suffering ay dapat nating talikuran at itatwa. Dahil hanggat merong kasalanan sa mundo, mapakristyano ka o hindi Kristiyano, sumusunod ka man kay Kristo o hindi ka sumusunod kay Kristo, nakipag-isa ka man kay Kristo o hindi ka nakipag-isa kay Kristo, hanggat may kasalanan sa mundo, may misery sa mundo, miserable ang buhay at dadaanan mo ang suffering, pero piliin mong maging makahulugan yan. Kasi kung kay Kristo ka magsasuffer, tinutupok niyan at sinusunog niyan lahat ng kasalanan sa buhay mo upang gawin kang banal at kawangis ng iyong Kristo. Kaya nga, tandaan natin mga kapatid, yung katagumpayan natin sa mundo ay hindi sa kawalan ng suffering, kung hindi sa gitna man ng suffering at sa ginagawa nito sa ating pananampalataya. Inuulit ko, yung katagumpayan natin sa pananampalatayang Kristiyano ay hindi sa kawalan ng suffering, kundi sa gitna man nito at sa dinudulot nito sa ating pananampalataya. Winawasak nito ang gawa ng kasalanan at pinagtitibay ang ating pananampalataya. Also, tandaan natin that this fire is a controlled fire by the refiner himself. Tandaan natin, itong apoy na ito na nagdadalisay din sa atin ay may certain degree lamang na ibinibigay sa kamay ng matalinong refiner natin. At hindi niya tayo bibigyan ng apoy na wawasak sa pananampalataya natin. Dahil kung ang isang refiner, alam niya kung anong degree lamang ang init upang dalisayin ng ginto, lalo pa ang matalino nating refiner. At ito ay ang ating Panginoong Diyos. Alam niya kung gaanong init lamang o suffering
ang ating dadaanan. It is a controlled fire in the very hands of our loving and wise Savior. Ngunit paalala, huwag din tayong maging extreme at i-romanticize naman natin yung suffering. Na parang maging mga masokista tayo, naghahanap na lamang tayo ng suffering sa mundo, sa buhay, para tayo ay palakasin. And I believe this is another extreme that we must avoid. We should stop romanticizing suffering because I believe the Christian life is not just characterized by suffering. God is good and He blesses us with seasons of joy and seasons of abundance. Nagbibigay siya ng mga panahon katulad kay Pablo. Anong sabi ni Paul? I have learned to abound and to abase. Pero I can do all things, sabi niya doon, through Christ who strengthens me. So tandaan natin, mga kapatid, hindi limitado sa sirkumstansya ang pagpapabanal ng Diyos sa atin. Christ can work in either abounding or abasing sa ating kabanalan. And so sana huwag kayong mag-guilty, mga kapatid, kapag may mga seasons of fruitfulness. Wag niyong isipin na dahil may mga pagpapalang dumarating, parang nagigilty ako dahil hindi ako nagsasuffer. Hindi ganyan. Ang refiner natin, controlled yan. At sa bawat circumstance, kaya niyang gumawa. Both in suffering and even in fruitfulness. And so wag tayong mag-guilty dyan. Rather, sa parehong suffering, at sa parehong paglago at pagyabong, dalhin tayo nito patungo sa iisang Panginoon. Whether in abounding or abasing, may this cause us to come to Christ and grow in Him. Ngunit tandaan natin, ang kaaliwan natin, kung dumaan man tayo sa seasons of suffering, kaya ako tinatawag na season kasi hindi ko alam, mga kapatid, wala pong nagsabi sa akin na kung kayo dumadaan na sa suffering o papunta pa lamang, hindi ko po nakikita. And so yung mga seasons ng suffering na ito, ang kaaliwan natin ay dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, sanctifying na ito para sa atin at controlled ito sa ilalim ng kamay mismo ng tipan nating Diyos at mapagmahal nating Panginoon. And so I believe one lesson that we can learn from this truth. Let us cultivate, therefore, a thankful heart always. Because in Christ, God has even redeemed suffering for His people. Suffering was made meaningful and purposeful because of the cross of Christ. Nagkaroon ng pangkatubusang layunin para sa atin ang anumang kahirapan sa mundong ito. And therefore, whether you face sword or nakedness or trials, whatever it is that you face, all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Kaya nga, mga kapatid, ito nawa ang patuloy nating i-cultivate yung kagalakan at thankful heart sa pagdaan natin sa mga seasons ng suffering. Kaya nga, sabi ni Peter, di ho ba sa verse 6, in this you rejoice. Though for a little while, you have been grieved by various trials. Dahil alam mo na hindi lang bunga ng kasalanan at misery yung suffering na pinagdadaanan mo. You know that in the hands of your faithful Christ, redemptive yan, sanctifying yan para sa'yo because it burns away your sins and your impurities before the Lord. Ang kaalaman na ang mga paghihirap ay pinapaging ganap ang ating pananampalataya at kabanalan ay tumutulong upang maging handa tayo
sa pagharap dito. When we know, when we are armed with proper theology about suffering, this equips us and this prepares us. This girds up our loins. Hinahanda tayo nito upang maging meaningful and sanctifying itong mga suffering sa ating buhay. Ano ang pinagdadaanan mo ngayon na suffering? Sa iyong trabaho? Sa iyo bang pamilya? Sa iyo bang karamdaman? O sa unanswered prayer ng Diyos sa iyong buhay? Hindi ko alam, kapatid, whatever suffering it is, malinaw na ito ay may layunin and meaningful, even sanctifying and redemptive sa kamay ng iyong tipang Diyos. Ito ang iyong panghawakan. Sinusunog nito ang anumang kasalanan sa iyong buhay. Ngunit hindi lamang yan, mga kapatid. Ang pangalawang punto na ginagawa nito ay inuukit din nito ang pangako sa ating mga puso. It burns away the dirt, but it also carves in the promises sa ating mga puso. I want you to look with me sa verse 7. Ang sabi dyan, ang resulta daw ng mga suffering sa ating pananampalataya, sabi doon sa verse 7, so the tested genuineness of your faith may be found to result saan? Sa sanctification lamang ba? No. For the praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. Now, mga kapatid, itong praise, glory, and honor na ito ay tumutukoy ito hindi lamang sa praise, glory, at honor ni Christ, tumutukoy din ito sa praise, glory, at honor na meron tayo in the revelation of Christ. And so these are things that we are not able for now to see, to hold, and to touch. Ito ay mga promises. Ito ay mga panghako ng Diyos na sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, we will have praise, glory, and honor with Him. Ayon kay Pedro, hindi lamang pala sanctifying, darating din ang punto na ang mga suffering na ito ay magiging means ng ating praise, glory, and honor. Kaya pagdating sa verse 6, kinabit niya yung fire of various trial dun sa verse 7 na tested genuineness of your faith. So, ibig sabihin, as our faith are tested by these various trials na tumutupok na apoy, darating ang panahon, mapapatunayan na dalisay ito, therefore, ito ay may karagdagang pangako ng Diyos in His coming. And that is His reward, praise, honor, and glory na ibibigay din sa atin. And so this is what we must understand sa Christian faith at sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Kung paanong si Kristo rin ay nag-suffer sa mga kasalanan at napako sa krus. Ngunit matapos ito, siya ay binuhay na magmuli at pinarangalan sa kataas-taasan kung ano ang totoo kay Kristo ay ganyan din na magiging totoo sa atin. And this is very clear in our baptism. Hindi ba? We died with Christ, not only that we should be raised into the newness of life, but in His second coming, we will also impart in the praise and glory and honor and reward na tatanggapin natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit hindi pa natin nakikita mismo ng personal at mukaan si Kristo. At yan yung sabi ni Peter, di ba, sa mga taga-Asia Minor, even though you haven't seen Christ, kahit hindi nyo pa nakikita ang Panginoong Hesus, nagtiwala pa rin kayo sa Kanya. At ang mga pangako niya ay inyong pinanghawakan. And here, Peter is setting up a comparison between things that are seen and things
that are not seen. Things like gold, silver, and grass that can be touched but are perishable, pero kinumpare niya ito dun sa honor, praise, and glory na tatamuhin natin sa second coming ni Christ, promise, pero anong sabi niya? But these are things that cannot be touched, but they are imperishable. They cannot be seen right now like gold, silver, and grass, pero they do not wither. And then they also do not fade. At ito yung makikita natin na pinapakita ni Peter. Please, read with me sa verse 7, mapapansin nyo yan. Sabi niya sa verse 7, more precious than gold that perishes. And then talon po kayo sa verse 18 to 19. Ang sabi doon ni Peter, you were ransomed not with perishable things such as gold and silver, but with the precious blood of Christ. Yung blood ni Christ, sabi ni Peter doon, you have not sinned, pero may pangako ito na praise, glory, and honor in the future. Hindi nyo rin nahahawakan. And then inulit niya yan sa verse 23 to 25, the same thing. You have been born again, not with perishable seed, but of imperishable one, through the living and abiding word of God. And so ano yung living and abiding word ng Diyos dito? Ito'y tumutukoy sa kanyang mga pangako. Ito'y tumutukoy dun sa pangakong praise, glory, and honor na ibibigay sa atin ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng tapat nating pagdaan sa mga pagsubok o suffering na ito. Anong tinutumbok dito ni Pedro? Ang malaking kaibahan ng pangako kay Kristo, ng kanyang natapos na gawa doon sa krus at mga pangakong dala nito galing sa Biblia na inilimbag para sa atin, bagamat hindi pa lubos na nahahawakan at nakikita, kumpara ito sa mga ginto, pilak at damo na kumakatawan sa mundo na nagmamaliw at hindi eternal. And so kung tatanungin niyo ako, Pastor, ba't kaya ipinasok ni Pedro itong comparison na ito sa gold, silver, and grass that is fading and withering, at kinumpare niya ito sa blood ni Christ, sa resurrection ni Christ na hindi nila nakita, ni hindi nila nahawakan, pero ang sabi niya, it will never fade, it will never wither. Bakit niya kaya ikinumpare yan? Tandaan natin, bilang makasalanan kasi, mas natural para sa atin ang tumangan sa mga ginto, sa mga pilak, at maski sa mga damo ng kahangalan dito sa mundong ito, na alam natin na kahinaan natin kasi nakikita natin at nahahawakan kesa sa pangako ng Diyos na glory, reward, praise, and honor na tatamuhin natin kay Kristo Jesus. Ngunit ang nagdadalisay na probidensya ng Diyos sa anyo ng suffering ay may kakaibang pamamaraan ng pagpapaalala sa atin sa pagiging temporary at nagmamaliw ng gold, silver, and grass. Just last pandemic, you trusted sa health na meron ka. You trusted sa kalakasan na meron ka. But what did suffering do sa buong mundo? Sa isang iglap lang, pinakita nun yung pagiging temporary ng inaasahan mong lakas na meron ka. Just last pandemic, we experienced na yung financial na capacity natin ay saglit lamang na tinanggal, hindi lamang sa atin, kung hindi sa buong sangsinukob. And so yung suffering ay may kakaibang pamamaraan upang ipaalala sa atin yung kaibahan ng mga pangako ni Kristo. That yes, we cannot touch, yes, we cannot see, but is imperishable and unfading compared dito sa madali nating pagtiwalaan na ginto, pilak, at mga damo ng kahangalan sa mundong ito. Sa ganitong pamamaraan, hindi ho ba,
unti-unting nauunawaan natin at unti-unting nauukit sa puso natin yung promises ng Panginoon. It is only and somehow, gloriously, in its unique way, God carves in, God engraves His promises in our hearts, uniquely in a unique way, through sufferings, mga kapatid. At ang dapat, therefore, na ibigin natin ay pagtiwalaan ang hindi pa natin nakikitang Panginoong Hesus natin na ating inibig, na ating minahal, at kung kanino tayo nakipagtipan dahil siya'y muling binuhay at hinasik na ang kanyang habiling dugo. At dahil dito, siya ay muling magbabalik upang ibigay ang kalwalhatian at reward sa lahat ng mga nagtiwala sa Kanya. So what does suffering uniquely do? It exposes the temporariness of this world to our very eyes. And it burns into our hearts how more precious Christ's promises are. At kung gaano mas maluwalhati ang ating Panginoong Hesus kaysa sa lahat ng pilak at ginto. King David said, "Your word is more precious than gold. It is sweeter than honey." And we know David is also talking about the very word becoming flesh. And that is Christ. Christ is more precious than gold. Christ is sweeter than honey. At hindi ka man maniwala, yan ang tinuturo ng suffering sa atin in a very unique way in the hands of our glorious and faithful refiner. Alam niyo po, sila Martin Luther at sila John Calvin na mga reformers, naniniwala po sila na may 3 bagay daw na mahalaga sa buhay Kristiyano. Una, ang sabi nila, orasyo, o yung tinatawag na prayer. Pangalawa is meditasyo, o yung tinatawag na word, o meditation ng word. Ngunit ang sabi nila, mahalaga para tunay na mapanghawakan natin yung lahat ng salita ng Diyos at pananalangin ay kailangan daw ng tatasyo. At yun yung tinatawag na trials. Orasyo, meditasyo, and trials. Sapagkat para sa kanila, yung suffering daw is something inevitable that God designed so that everything that we learn from Scriptures is engraved and carved in to our very hearts. And without that, sabi nila, ay hindi natin tunay na naiintindihan at maunawaan ang salita at pangako ng Diyos. Let me quote Michael Horton sa kanyang book, A Place for Weakness. Ito po ang sabi niya, "It is pretty easy to reduce faith to a peaceful feeling of uplifting prayer and praise. And it is also easy to turn faith into mere assent or theological knowledge, a mere academic exercise concerned simply with getting answers on the exam. Yet without trials, faith is not really roused to grab hold of God and His promises." Kung wala daw yung tunay na mga pagsubok, yung pananampalataya ay hindi mai-ignite na tunay na panghawakan yung mga pangako ng Diyos. And so I believe, because of this truth, the lesson that we can learn from here is that trials has a way of burning deeper into our hearts God's promises by exposing how fleeting worldly things and worldly pleasures are, and so by knowing the true value of gold, silver, and grass, we are able to relinquish it and we are able to grab what is the most valuable of all. At ito yung promises ng Panginoon. You see, suffering matures believers.
nagmamature, nagpapalago, at nagpapalalim ang mga suffering na ito sapagkat ang isang mature na Kristiyano, alam niya kung ano yung mas valuable sa kanyang buhay. We learn to relinquish the temporal for the eternal promises of God, and this then produces a mature and sincere faith devoid of hypocrisy. And this is the problem with the Christian life na hanggang ngayon nararanasan natin. Without suffering, we will not have a sincere faith. Hindi natin tunay na magagawa at hindi makakalikha ng tunay na sinserong pananampalataya, mga kapatid. Maaaring lumabas na intellectual assent lamang yung mga natutunan mo. Maaaring lumabas na lahat ng narinig mo ay parang nakikinig ka lang sa lecturer ng professor mo o teacher mo. But when you face trials, there is where the rubber meets the road. Doon talaga mapapakita sa iyo yung tunay na laman ng puso mo. And so what suffering does is it exposes your heart to yourself. Ang ginagawa ng suffering ay mismong binubukas nito sa iyong mga mata kung ano talaga ang kalagayan ng iyong puso sa harapan ng Panginoon. And as your heart is exposed to you, you understand, Lord, ito yung part na hindi ako sincere. Ito yung part na hindi ko nakikitang totoo. Yes, I know this intellectually, but now I understand. Mas naunawaan ko ito at ito ay pinaunawa sa atin. At yun yung sabi ng mga reformers. Yes, theology, yes, prayer and reading the word, pero mahalaga yung trials. And so, mga kapatid, dito natin talaga makikita kung mahal ba talaga natin ang Diyos o mas mahal pa rin natin yung mundo. Hindi ho ba? Maraming ganon. Pag dumaan yung suffering, doon ibubukas sa kanilang puso na mas mahal pala talaga nilang mundo kesa sa kanilang Panginoon. And so, brothers, remember that the sufferings of this world drives us also more frequent to the Word of God at mas dinadalas nito sa atin yung means of grace at pinapatamis nito sa atin yung salita ng Panginoon, yung worship natin, yung daily communion at private na pananalangin natin at lalo na yung Lord's table para sa atin. I believe there are times that when we partake the Lord's table at dumadaan tayo sa matinding suffering, mas nagiging matamis ito para sa atin na hindi kayang ibigay ng times of abounding and fruitfulness that only times of suffering can give us, that only times of suffering can engrave sa ating mga puso. And even yung mga personal meditation ninyo, alam nyo yun, na may unique na ibinibigay yung suffering na kung saan mas inuukit nito yung mga pangako ng Diyos sa atin, that only sufferings in Christ can grant us. And so, mga kapatid, alalahanin po natin, in verse 13, therefore, let us prepare our minds for action by setting our hope fully in the grace that will be brought to us in the revelation of Christ. Let us set our hope fully in these promises. Panghawakan natin ito, na ito ay tunay na susunog at tutupok ng lahat ng kasalanan at ito ang mag-uukit pa ng mas malalim na mga pangako ng Diyos sa ating mga puso. But let me warn just this, mga kapatid, sa pangwakas natin. May we never become the reason of suffering sa ating mga kapatid sa pananampalataya. God alone does that. But let us, in every possible way, wag po nawa tayo ang maging rason ng suffering sa buhay
ng kapwa nating mananampalataya. Rather, sikapin po natin na sa ating iglesia, sa ating pagmamahalan, tayo ay maging source ng lakas ng Panginoon at preparation ng Panginoon sa bawat isa sa atin kung haharap man tayo o humaharap na tayo sa ganitong mga suffering. And so, as a church, kailangan din nating makita that suffering should be faced corporately. Hindi dapat hinaharap ng mag-isa ang anumang suffering sa buhay Kristiyano. At hindi rin naghahanda ng mag-isa ang isang tunay na Kristiyano. Kasama dyan ang iglesia. And when we do that, it will burn away more sins in our hearts. And it will carve or engrave deeper the promises of God. At ito, ang ating maaasahan sa ating Diyos ng tipan. Mga kapatid, tayo po'y magwakas sa pananalangin. Panginoon,